Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng One News. Tungkol ito sa resulta ng survey ng Corruption Perception Index. Every year po ito, ginagawa itong survey. Mga countries kung ano ang score nila sa corruption perception. 182 countries ang sinorvey. Ang score is 0 up to 100. The lower your score, the more corrupt yung country na yon. Ang Pilipinas, lalong bumaba sa ranking, lalong mas naging corrupt ngayong 2025. Last year. Palusot kagad ni Claire Castro, expected ko na yan. Expected, dahil yun ang ginawa nila. Malacanang on Wednesday said, the Philippines 6th place drop in the 2025 Corruption Perception Index was expected. Palace Press Officer Castro said the administration anticipated that opening the investigation into corruption would expose past anomalies contributing to a lower ranking. In Transparency International lowest report, Philippines placed 120th out of 182 countries and territories, earning a score of 32 out of 100. This marked a decline from its 114th ranking and score of 33 in 2024. The 2025 result marked the country's lowest rating since the index adopted the 0 to 100 scoring system in 2012 and placed it below the global average of 42 and the regional average of 45. Okay, score natin 32. Sa regional, sample regional dito sa Southeast Asia, ang average score ng mga countries na na-survey is 45. Tayo 32, ang layo. So, yun na po, lumalala, palala ng palala ang perception ng corruption sa Pilipinas. So ano ang epekto nito sa ekonomiya? Ano ang epekto nito sa mga foreign investors? Kung kayo ba yung taga-ibang bansa, gusto nyo bang mamuhunan sa isang bansa na isa sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo? Sa corruption pa lang yan wala pang iba sa peace and order. Ano ang last year na report? Nakalimutan ko na yung grupo. The most dangerous country to visit if you are a tourist. Sino? Pilipinas. Inamin mismo ni DILG Secretary Rimulya na masama nga ang perception natin sa buong mundo when it comes to peace and order. So, masama na nga ang peace and order natin, nadagdagan pa ng traffic. Saan yung mga lugar na may pinakamatinding traffic? Nasa atin. Ano pa? Yung safest country in the world or safest city in the world or most dangerous cities. Nangunguna tayo dito except for Davao City. Dahil sa Davao, if my memory is right, mga around 400 cities ang Davao. It was ranked number 53 among the safest cities in the world. And
I am a witness. Kasi nandito ako sa Mindanao. Malimit kaming magpunta sa Davao. Talagang safety sa Davao. Para bang nung i-recall ninyo, panahon ni Tatay Digong. Di ba ang sarap lumabas sa gabi? Wala kang kinakatakutan. Ganyan ang Davao. Sayang yung nasimulan ni Tatay Digong na yung pinaghirapan niya. Nang dahil doon sa kanyang sakripisyo na yon, yung safety natin, nakakulong siya ngayon. Dahil sa kanyang war on pulburon, nandun, naghirap ang ating Tatay Digong. Anyway, balik tayo sa korupsyon. Kailan tayo makakabangon sa perception na ito? Kawawa naman ang mga nasa laylayan. Kasi kung magpatuloy ito, bumabagsak ng ating ekonomiya, hindi man maapektuhan ng taga Malacanang. Hindi man maapektuhan ng mga congressman, senador, ang mga may trabaho. Kasi may income sila eh. Nandun sa kanila ang pundo. Sino ang maapektuhan? Ang mga nasa laylayan. Yung class D, class E. Sila ang ano. Ang mga negosyante, well, ang iba dyan, maapektuhan. Kailang ang mga negosyante, makakahanap ng paraan para kumita pa rin. So, dapat may makulong. Yan. Para maipakita na totohanan ang kampanya ng gobyernong ito para panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Promise! December 15, may makukulong. Walang nakulong. December, bago mag-Christmas, may makulong. Napalpak. New Year. Napalpak pa rin. I don't know kung anong next promise nila. Valentine's. Anong pitsa ngayon? 11? 12? 13? May makukulong na ba hanggang Valentine's? Ay, nako. Kaya tama yung sabi ni BP Sara, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mao na gid ni ang balay sa natagaan namo gero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko sa imong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan. Gi lingkat eh. Pilan ida ito eh. Ate, pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na katuig. Upat na katuig. So mo nga inani na ang iyang itsura. Oo, sa upat katuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na katuig wala pa mo nakapaltugero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana siya na operahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. Hmm. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. So lisod gid kaayo tiba. So So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og gero sa inyong pag-anto sa ulan. lagi kay dili kay ko pagkakuan pang refresh among balay kay na ako eskwela lang upat ka buok tulo akong high school.
Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Sabot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.